Huli guys, for today's video, Honda Click 125 ay bibigyan ko ng tips kung paano magpalit ng fuel filter. Pasensya na guys, hindi ko napakita sa kung paano tanggalin yung kanyang sakit at sa kanyang hose. Ay importante isapit ako sa inyo ang sitwasyon ng fuel filter kapag umabot na ng 70,000 km. Ang nangyari sa motor ni Bossing guys ay nagkaroon ng paghagok at saka hirapan na rin tuwing umaga. Nag-suggest ako sa kanya na palitan ng fuel filter kasi nga ang takbo ng kanyang motor is nasa mga 70,000 na mahigit guys, no. So, natakpan muna natin ang butas sa tangke ni Bossing guys para hindi mapasukan ng dumi. Kasi ngayon lang umabot si Bossing, no, at hindi natin na pahawakan kayo ang camera para mapakita ko sana sa inyo kung paano tanggalin ang piwilos at saka ang kanyang sakit. So, importante guys, mapakita ko sa inyo ang paraan kung paano natin tanggalin ang kanyang filter. So, on natin ang kanyang susi para makita natin ang takbo o odo ng kanyang dashboard. So, meron siyang 70,701. Ito pong udo nito guys ay may 5 taon na. So, ibig sabihin guys, sa loob ng 5 taon, ngayon lang napalitan ng fuel filter ang kanyang tangke. Ang pinaka-ideal nito guys is dapat sa mga 20 to 30,000 km saka tayo magpapalit ng fuel filter sa ating mga FI na motor. So, ito yung naging itsura niya guys ng ating fuel filter. Yun, no? Ang mangyari kapag hindi tayo nagpapalit is mahirapan makabacuum ng gasolina ang ating pump. So, marami na kasing dumi na nakasalang sa loob ng ating filter at hindi na smooth. So, itong mga tinuro guys, yan po ang mga lock niya. So, pipihitin na natin ang isang lock na yan sa left side na bahagi, sabay twist para matanggal natin ang kanyang filter. Ganun lang po ang paraan. Napaka-easy lang po. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kung paano magpalit ng fuel filter. So, pihitin lang natin itong filter sa taas. Sabay natin ang tulak sa left side na daliri, sa daliri, yung lock niya. Tulad yan guys. Yun. So, pihitin natin yung sa lock. Sabay tulak pa. Clockwise. Yun o. Yan po ang direction niya guys ha. Pag pihit pa clockwise, tutunog yan. Yun. Kapag tutunog yan, ibig sabihin natatanggal natin ang ating fuel filter. So, meron siyang o-ring sa ilalim. Papalitan din natin yan kasi kasama na yan sa pagbili natin ng bagong fuel filter. Ganito maging itsura natin ng fuel filter kapag umabot na sa mga more than 40 to 70,000 km ang ating odo. So, ito na nga guys, nakabili na si Bossing sa Honda mismo. Ito daw ay nakalaga ng 300 plus mahigit. So, mas mura ang filter sa Honda kaysa sa Yamaha guys. Sa nalala ko, ang M3 ay nasa mga 600 plus ang genuine na fuel filter. Ito lang ang nabili ni Bossing. Ito din ay sa genuine, nasa mga 300 plus daw nung tinanong ko siya. So, meron na rin itong kasamang o-ring na maliit sa loob guys. Baka hindi nyo masilip. So, yan, meron siyang kasamang o-ring. So, kumpara natin yung bago at saka lumang filter, napakalayo talaga ang hitsura o pagkaiba ng dalawa. Ang filter kasi guys, ang purpose niyan is siyang sumasalang sa gasolina na papasok sa ating fuel pump. So, kapag mayroong dumi na pumasok sa ating tangke galing sa pagpapagas nyo, yung filter ang sumasalang bago ipasok yung gas papunta sa ating fuel pump at papunta sa ating throttle body o sa ating intake manifold. Tingnan nyo guys kung gaano kadumi ang loob ng ating fuel filter. So, ito pong itsura guys ha, kumpara sa ating bago. Yan. So, necessary talaga kapag ating motor ay umabot sa mga 30 plus is need na talaga magpalit ng fuel filter para hindi masira ang ating pump guys. So, ngayon ito na po ang paraan kung paano natin siya ibalik. Magpapalit muna tayo ng o-ring, yung bagong o-ring natin guys. Depende sa inyo kung may kasamang o-ring wala. Mas maigi ko pag mayroong kasamang o-ring is magpapalit tayo ng bagong o-ring para mahigpit ang pagpasok ng ating fuel filter. So, ganito lang guys. Hawakan nyo lang sa taas ang ating fuel filter. Tapos, ilagay nyo sa gitna. Paglagay nyo, ikutin nyo pa counterclockwise. So, kapag nakaikot na ng counterclockwise, kapag makarinig kayo yung tunog, yun na, pasok na siya. Ganito lang. Diba? Ganun lang kadali kung paano ibalik ang bagong fuel filter, guys. Amazing! So, ito na po ang itsura ng ating pump kapag bagong palit ang ating fuel filter. Napakaangas talaga. Tapos, idle loads, kapag hindi tayo nagpapalit ng fuel filter, anong mangyari sa ating motor? So, yun na nga guys, tulad ng sinabi ko kayo na, maka-experience ka ng paghagok, hard start, at yung minor is namatay-matay pa minsan. Kapag unang andar, maganda siya. Kapag maya-maya is namatay ang ating motor. Kapag maliit lang ang fuel filter na pumasok sa ating throttle body o sa ating pump. Sa pagbalik naman ng ating
pump guys, napakasimple lang. Unahin natin ang kanyang floater. Tapos isabay natin ipasok ang kanyang filter. Ang filter guys is malambot lang siya ipasok, no? Para lang siyang papel. So alalayan nyo lang siya pagpasok, dandahan sa kasabay ng ating fuel pump. So kapag mag-experience kayo sa o-ring naman guys na medyo matigas ipasok, kasi nga is bumuka siya, nag-expand. So need talaga siya magpalit ng bagong o-ring. Kasi kapag nahirapan kayo balik ang o-ring, asahan nyo guys, magkaroon ng leaking experience ng gasolina ang inyong tangke, or mahirap siya ipihit, ibaba o ipasok ang ating fuel pump. Kapag ganoon, palit kayo ng fuel filter. So tayo na tayo guys. Puno natin ang kanyang susi at i-check natin. Lagyan natin ang kanyang sakit. I-check natin kung meron ng output sa ating fuel pump. So ganitong paraan lang guys. Kahit na natin ikabit yung hose muna. Puno natin ang kanyang susi. So yan, kapag mayroong gasolina na lumabas sa kanyang fuel pump, goods na yun guys. Tama na po ang paglagay ng yung fuel filter sa inyong fuel pump at wala siyang problema. Ibalik nyo lang ang kanyang fuel hose, tapos tang ilak yung kulay blue na plastic sa taas. So ito guys, for remembrance na ito kay Busing kasi first time pa itong napalitan sa loob ng 5 taon ang kanyang filter, kasi po ang trabaho niya is nasa delivery rider. Yun lang guys, sa araw to. Shout out kay Busing. Maraming salamat sa tiwala at pag-service sa inyong motor. Pero guys, kahit napakikil lang ng video ito, ay malaking tulong ito sa plano mag-DIY at malaman ang sitwasyon ng inyong filter kapag umabot na sa 70k. Maraming salamat at syempre, see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos. For today's video guys, Honda Click version 3 ay bibigyan ko ng idea kung paano magpalit ng fuel filter. So ito guys ay nasa mga 24,000 na ang kanyang kilometer o natin kanyang susi. So yun guys, no, so nasa mga 24,000 na siya. So hindi na siyang palitan ng fuel filter kasi plano ni Bossing na mag biyahe ng malayo. So nanigurado siya na hindi siya matitirikan sa daraanan. So ang pinakauna natin gawin guys ay tanggalin natin ang 4 na screw bolt sa takip ng kanyang tangke. So tuturo ko sa inyo guys kung saan nakalocate yung mga screw bolt na yan. So dyan ang pinakauna, maliit lang yan na screw bolt, no. So kapag matanggal yan, lipat naman tayo sa kanyang kabilaan na screw bolt. Dito yan. So pagkatapos yan, may dalawa pang screw bolt na tatanggalin natin sa itaas. So kapag yung motor ay Honda Click version 3, so nasa mga 24 to 30,000 na, so goods pa ang kanyang takbo, mas better guys, huwag nyo na paabutin na magkakaroon kayo ng problema sa inyong motor. Mas maganda, mas maaga is magpalit na lang kayo ng fuel filter kung sakali mang kayo ay biyahero, no? Huwag na laging nagbabiyahe araw-araw. So ito ay part sa ating preventive maintenance guys. Basta na sa mga maglalaro na yan sa mga 24 to 30,000 km, so magpapalit na tayo ng fuel filter. Huwag natin paabutin pang magkaroon tayo ng aberya sa daanan. So yan guys, natanggal natin yung 4 na screw bolt. Kita na natin ang kanyang tangke. So ganun po kadumi ang tangke, no. Kung meron kayong mahabang oras o kayo nagdi-DIY, much better linisin yung tangke guys, punas-punasan nyo para ito ay bumalik ang kanyang kintab o itsura. So nakita nyo yung kulay puti na yan guys, yung hinawakan ko. So yan po ang tatanggalin natin. Unang tatanggalin pala natin ang kanyang sakit. So pisilin nyo lang yan guys sa dulo, automatic, sabay bunot, matatanggal na po ang sakit na yun. Next naman is yung fuel hose natin na mayroong clip yan guys. Sa ilalim ng clip, sikotin nyo lang siya ng dandahan gamit ang maliit na flat screw. Pag nasikot nyo na siya guys, unti-unti yang aangat. Dandahan lang, wag lang madaliin. Ang importante is hindi natin masira yung lock yun, no? Unti-unti nang umangat yung kulay blue. So yung kulay blue nyo lang ang sikotin guys. Kapag uangat na yan, pwede na natin unti-unting hilain ang ating fuel hose. I-sure lang natin guys na mapupull out natin siya ng buo. Kasi kapag hindi na mapull out ng buo, mahirapan kayong bunutin ang kanyang fuel hose, you know? So yun, di ba? Okay. Madali lang tanggalin yan guys. Basta ma-unlock na yung kulay blue na plastic na yan. Next natin tatanggalin yung dalawang plate guys, no? May 4 siyang nut. Sa bawat plate meron siyang 2 nut guys. So ang pagtanggal o pagluwag ng nut na yan is counterclockwise lang po siya. So kapag counterclockwise ang paluwag, ibig sabihin guys, kabaliktaran niya ng ikot ng ating relo. So yan po ang ibig ko sabihin ng counterclockwise.
So, matanggalin natin yung dalawang nut muna. So, may direction yan guys. May nakalagay dyan na up sa plate na yan. So, napakaluwag lang po. Napakadali lang po tanggalin ang plate. So, next naman yun namang sa ibaba na plate ang tatanggalin natin. Same pa rin ang direction ng ating nut. So, kayo ay nakaplanong mag-DIY guys. Malaking tulong itong video nito sa mga naka-Honda Click na version 3. Kahit yung mga version 1, version 2, pareha lang po ang kanyang procedure. Pero ang pagkaiba lang po is yung kanyang fuel filter. Mamaya guys, share ko sa inyo ang presyuhan ng kanyang fuel filter. Mas mura yung mga nauna, yung version 1 at saka version 2 kumpara sa version 3 na fuel filter. So, unti-unti lang natin siyang iangat. Medyo yung kanyang fuel filter guys, dyan po sumabit siya, no? So, ang gawin nyo, unti-unti siyang alalayan ng sikwat. So, mas maganda guys, yung flat screw ang gamitin nyo. Tapos, sigpitan nyo ng paghawak ng flat screw para maiwasan yung mahulog ito sa loob ng tangke. Tapos, unti-unti nyo sikwatin yung dulo ng fuel filter para may labas nyo siya guys. Kasi, dyan na part na yan po, sumasabit siya, no? Para may labas natin siya sa kanyang tangke. So, napalabasan natin niya guys, yung kaunti. So, pwede natin siyang hilain ng dandahan pa itaas. Yun. Yun po. Napakadali lang po siya guys, no? Tingnan, no? Pero kung nagpaplano ako mag-DIY, mas better, habaan nyo ang pasensya guys. At saka, huwag nyo madaliin. Para maiwasan yung madamage ang kanyang fuel pump. So, kita nyo na ba ang itsura ng ating fuel filter guys, no? Sida talaga siyang palitan. Yun, no? Nagkukulay itim-itim na siya. So, yan po ay mga dumi guys, no? Na nakapasok sa ating filter. So, nilabas na natin ang ating fuel pump ng buo guys. So, nakita na natin ang kabuuang itsura ng ating fuel filter. Tapos, itong o-ring guys, no, di natin siya pwede ibalik kasi bumuka na yan o lumubo. Kapag ibalik natin yan, hindi na natin yan ipasok kasi luluwa yung sobra niya. So, mahirapan kayo ipasok. Advice ko sa inyo guys, kapag nagkapalit kayo ng fuel filter, bumili din kayo ng o-ring niya. So, try nyo kung ayaw nyo pang palit ng o-ring, maaberya kayo sa oras at saka madagan yung oras sa inyong trabaho. Mas better bumili na kayo ng o-ring. So, ang pagtanggal ito guys, napakasimple lang. So, ang pag-ikot yan is clockwise, no? So, kapag pinisil mo yan, pababa, pa-clockwise po yan. Yun. Pag-click po yan automatic pag natanggal na siya. Yun, no? Ano lang po guys, no? So, i-review nyo lang kung paano ko pinisil at saka pinihit clockwise ang pagtanggal ng fuel filter. Kasi yun po pinaka-importante guys, no? So, meron kayong makitang o-ring dyan, no? O maliit na rubber sa loob ng kanyang pump. So, magpapalit din tayo ng o-ring guys. Kasi yung bagong set ng fuel filter, may kasamang o-ring yan. Okay. So, yun. Tanggalin mo natin yung o-ring na maliit. Sikotin nyo lang siya na maliit na flat screw guys. Matatanggal na po ang o-ring na yan. At ang pagbalik naman yan, napakasimple lang. So, pwede na yung ihulog nyo lang ang o-ring guys. So, sa ating fuel filter na bago, hindi po kasama ang malaking o-ring na yan sa ating tangke guys. Iba po ang presyuhan yan. So, ang original price po yan is 150 pesos po. So, paliit-liit lang yan pero napakamahal yan. So, ito na guys, na i-reveal ko na po ang presyuhan ng version 3 na click na fuel filter guys. Kumpara sa unang click na 1 at saka 2 is hindi siya maabot ng mga 500 o 400 lang siguro, no? Tapos itong click na version 3 guys, mahal po talaga siya, no, kumpara sa 1 at saka 2. So itong version 3 guys is nasa mga 790 po ang bili ni owner dyan, no? So napakalayo po ng presyo ng mga 1 at saka 2. Hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng 1 at saka 2 at saka 3 kung bakit napakamahal po ng version 3 na fuel filter. So kung magpalit kayo ng replacement goods naman yun, pero siguro every 3 months na siguro guys, 2 months magpapalit na kayo, no? Pero kung may budget kayo, bumili na kayo ng genuine. Kung maliit lang naman ang distansya ng presyuhan guys. So ganun po ang paglagay ng o-ring. Napakadali lang. Shoot nyo lang siya sa gitna. So yung o-ring na maliit guys, kasama na po yan sa 790 na mababayaran natin sa binilhan natin na pesa. So ang paglagay naman ito guys, ipihit lang natin pababa. Tapos sabay ikot pa clockwise naman siya guys, no? Magtutunog po yan, mag-click kapag napasok natin siya ng tama.
Yun, no? Yun, ganun lang kadali guys. Kahit kayo kaya nyo mag-DIY kapag nakita nyo ang video ito. Yun, no? Ito na pang itsura ng ating filter na bago guys, no? Napakalayo po na nauna. Kasi yung una, doon po sumasala. Doon po na standby yung madumi na hinihigo po ng ating fuel pump. Kaya ganun na po ang kanyang itsura kapag kababad siya ng matagal sa loob ng ating tangke. So ang o-ring guys, pagpasok ganito lang, i-shoot mo lang siya sa kanyang floater, tapos pasok sa pump paitaas. At unti-unti natin siyang medyo may kaliitan siya guys, no? Kasi nga bago pa lang siya. So kailangan natin siyang unti-unting i-shoot sa ibabaw ng ating fuel pump kasi doon po nakalagay ang kanyang o-ring sa itaas. Yung may kasabang o-ring din sa ibabaw. Yan po ay yung purpose ng o-ring sa ibabaw guys. Yan po ay para sa mga alikabok na hindi makapasok sa ating tangke. Yan ang o-ring na pangalawa. Yan po ang kanyang silbing silyo ng ating gasolina para hindi siya makalabas kung sakaling may pressure sa loob. So ang pagpasok naman nito guys, no, wag na din natin madaliin. Dito sa part nito kailangan din ang haba ng pasensya. So siyempre pinakauna natin ipasok ay ang kanyang floater, yung parang buya, no. Sa part nito, unti-unti na natin ipasok ang kanyang sensor. So yung parang box na yan guys na kinabitan ng ating floater. Diyan po kasi nagkaroon ng reading ang ating floater na siyang nagsilbing detect papunta sa ating dashboard. So kapag umangat yung floater, automatic nag-detect yung parang box na yan. Kasi dyan po may dalawang wire na nakakabit po na positive at saka negative kung saan nakakonect sa ating dashboard. Kapag nag-empty at saka bagong gas kayo is nag-reflect siya sa ating dashboard. So sa part na yan guys, medyo tagalan na tayo pagpasok, no? Kasi nga yung sensor na yan is parang sumasabit sa bunganga ng ating tangke. Tapos sabayan pa ng fuel filter na ipapasok natin. So dinadandaan lang natin guys, no? Kahit na matagal ang pagpasok, importante is secured ng ating pump at walang wire na mapuputol o masabit sa bunganga ng ating tangke. Kung kayo po ay nagdi-DIY. Yun, no? So nipasok na natin ang kabuuang pump natin guys. So siyempre may bagong o-ring na yan. Siyempre ina-advise ko naman sa inyo na magpalit ng bagong o-ring kasi iwas hassle guys. Kasi kapag pinilit nyo ibalik yung o-ring, goods naman siya kapag naka-center stand ang ating motor. Hindi naman siya tatagas. Pero kapag naka-side stand yan guys, asahan nyo, bulwak ang gasolina sa inyong fuel pump. So next procedure guys, ibalik na natin yung dalawang plate. Siyempre punas-punasan natin para mas masaya naman para masaya naman si bossing manood guys, no? Kahit Okay. nagpatuan tayo ng fuel filter, lilinisin din natin yung mga sa paligid niya ng mga alikabok. Kasi hindi po yan mapupunasan kasi nasa ilalim po yan ng takip ng kanyang plastic cover. So ilagay natin ang kanyang socket. So automatic maglalaki yan guys kapag pinindot na natin yan o binalik. Tapos yung hose ipasok lang natin, idiin lang natin, tapos yung kulay blue na plastic ipipihit lang natin guys. So ito yung o-ring guys, no, kumpara sa una lumaki siya kumpara sa stock. Kasi ang nangyari yan guys, kapag nakababa ng ating o-ring sa loob ng ating tangke, unti-unti niyang mag-expand. So dahil po nakababa siya sa gasolina. So ito po nangyari guys, kaya lumubo siya. So una natin kanyang susi guys para mapaandar natin ang kanyang motor. At siyempre marinig na rin natin ang tunog ng kanyang muffler. Let's go! So yun lang guys, no, sana matutunan kayo at beso sa inyo magpalit talaga kayo ng o-ring. Tapos ang kanyang filter naman ang hindi na tatang palitan. Shout out kay Honor, salamat sa tiwala at magbisita sa ating munting shop. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Right safe, God bless, ayos.